Nakapag-ambag ng higit sa 1 trillion pesos ang seafaring industry sa ekonomiya ng bansa ayon sa inilabas na pag-aaral. Sa naturang datos, nakapag-ambag ng 4% ang epekto nito sa Gross Domestic Product o GDP ng bansa noong 2024. Narito si Alvin Pelebelio para sa detalye ng report. Ipinagmalaki ng University of Asia and the Pacific at ng Association of Licensed Manning Agencies o ALMA Maritime Group ang malaking ambag ng seafaring industry sa economic growth ng bansa. Sa pag-aaral na isinagawa ng organisasyon ay binahagi ng profesor na si Dr. Winston Conrad Paduhinog, 1.06 trillion pesos ang naiambag ng seafaring industry sa ekonomiya ng bansa. 4% ang epekto nito sa Gross Domestic Product o GDP ng bansa noong taong 2024. Lumabas din sa pag-aaral na 54.3 billion pesos ang direct spending ng mga ship owner bago magpadala ng mga Pilipino seafarers sa ibang bansa. Umabot naman sa 277.4 billion pesos ang direct remittances ng mga seafarers sa loob lamang ng isang taon. Maliban pa rito ang economic activity, household at pagtaas ng employment rate sa industriya kung saan halos 400,000 na oportunidad sa trabaho ang bumukas para sa mga Pilipino. There is this very important sector, the seafaring sector, that is one of the engines of growth of the Philippine economy. It is not only by land, it's coming from the sea. And here, foreign ship owners choose Filipino seafarers year in, year out because of the need to fill certain global needs that only Filipinos can meet. Sa ngayon sa datos ng Department of Migrant Workers, patuloy na tumataas kada taon ang employment rate ng mga marinong Pilipino. Ayon pa sa ALMA Maritime Group, ang seafaring industry ay isa sa mahalagang bahagi ng ekonomiya na may malinaw na polisiya. The immense contribution of our seafarers has been largely quantified by the sheer volume of remittances. While those remittances are undeniably the financial anchor of our economy, we know their impact runs far deep, creating jobs, fueling entrepreneurship, uplifting communities, and bolstering our nation's standing as a premier maritime labor supplier. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga manning agency sa DMW at sa iba pang ahensya ng pamahalaan para sa hiling nila na reforma sa Magna Carta for Filipino Seafarer, partikular na sa larangan ng edukasyon. Ito'y upang mapabilis at mapataas ang kalidad ng edukasyon sa mga opisyal ng manning agency na silang namamagitan sa mga ship owner at sa mga Pilipinong marino na naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Okay, now, for so long as we continue working on the rectifications, and one of which is the reform in the Magna Carta for Filipino seafarers. So the EMSA threat for the meantime has been stayed. We were able to overcome that. Is to make sure, among other things, that our industry continues to be competitive. If we are not careful, we may lose our competitive edge. We will be sharing the study soon in public, and you will see how other countries have gradually eaten our market share. Para sa EuroTV News, Alvin Pelebelio sumasaludo sa bawat Pilipino.